Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa oras at salamat sa pagkakataon na kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. And we ask, Lord, for the presence of the Almighty God, for the presence of the Holy Spirit to teach us. And Lord, help us sa aming mga pag-aaralan ngayon. And I pray for your power, Lord, to move in our lives, Lord, right now. Nasaan man kami ngayon, Panginoon, at maranasan namin ang pangungusap mo. At patuloy mo kayong turuan, Panginoon, sa gabing ito, na magkaroon ito, Panginoon, ng increase of faith sa bawat isa. And most especially, Lord, mas makilala ka namin kung sino ka sa bawat libro ng Bible, Panginoon, especially ngayon sa historical books. We pray, Lord, ang pagpapala mo sa bawat isa. Even, Lord, sa mga kukonect pa at sa mga manonood din ng recorded na to, Panginoon. Patuloy mo magbalain ng bawat isa. We pray, Lord, for your anointing to be upon us, Lord, tonight. And we praise your name, we glorify your name. Let your will be done in Jesus' name. Amen. Amen. So, yan po, sa ating mo pag-aaral. So last time, tapos natin yung Pentateuch, yung Genesis to Deuteronomy. And nagsara ang Deuteronomy, namatay ang leader, si Moses. But praise God, naipasa naman yung leadership kay Joshua. And that's why, anyway, ang historical books, from Joshua to Esther, so medyo mahaba-haba siya. But yun nga, praise God, dahil ito ay maganda yung simula. Although maganda ang pagkakasimula ng Joshua kasi kaagad, promise na I will be with you, sabi ni Lord kay Joshua. Pero nagtapos ang historical books naman sa Esther na matagumpay pa rin kasi na-save naman din yung although napakaraming pinagdaanan sa historical books. Anyway, simulan natin. Sa historical books, meron siyang 12 books, ayan, from Joshua and then hanggang Esther. So sa Joshua, siya yung leader na pinagpasahan ni Moses. However, ang downfall kay Joshua, yung part na hindi niya napasa ng maayos yung leadership. And that is why, nung hindi niya napasa yung leadership ng maayos, ayun, ang problem lang doon kasi, dahil kaya nagka-judges kasi after ng kamatayan ni Joshua, hindi na nakasunod ng maayos yung mga Israelites sa Panginoon. And anyway, so nagkaroon ng Ruth, of course, 1 Samuel, 2 Samuel, and Kings. And then itong mga First and Second Kings is yung history ng mga hari sa Israel at saka yung Second Kings naman yung sa mga division na ng North and South na kingdom. Ayun nga, dahil na-divide after ni King Solomon. Anyway, First Chronicles, inulit lang yung story ni David, yung pagkakabuo so yung preparations sa pagbuo ng temple. Although may onting introduction tungkol kay King Saul, Second Chronicles, doon na yung puro Kings of Judah naman ang pinag-usapan dyan. Hanggang sa closing na ng Second Chronicles nadala na sila sa Babylon. At yun nga, merong prophecy na si King Cyrus ay gagamitin siya ng Panginoon for the restoration naman. And kaya nagkaroon ng Ezra, rebuilding ng temple, Nehemiah sa walls naman. And Esther, ito naman yung magkakasabay kasi yung tatlo So ito naman yung time na si King Ahasuerus, yung naging king, at si Esther ay ito yung first pageant na na-record sa Bible kasi nagkaroon ng beauty queen. Kasi kailangan mapalitan ng queen. Anyway, mamaya pag-usapan natin lahat yan. So, ang thematic overview, of course, is Joshua to Ruth, ruled by God. So, kasi yung theocracy. Nagpalit kasi ng government after na ng 1 Samuel. Kasi, after na ng Ruth. Kasi pagbukas ng 1 Samuel, gusto nila ng hari, nakagaya ng mga hari sa iba't ibang bansa. And that's why nagkaroon ng monarchy. Although then nagkaroon na from Esther, so nagsara ang Second Chronicles na wala na yung mga hari ng Israel at Judah. So yung restoration nun sa time na ni Ezra at papunta ng puntang Nehemiah, walls and temple. Pero yun nga, may short ulit background tungkol sa nangyari sa province naman ng Persia dun sa time ni Esther. Anyway, sa Joshua, Ruth, ito nga yung possession, since nakuha nila yung promised land, although di pa lahat, kasi city to city, bawat territory, kinakonquer ni Joshua. Pero hindi niya nakonquer lahat kasi nga, dahil sa may mga disobedience pa rin na ginawa after niya. And then kaya nagkaroon ng Judges. At sa Judges, makikita doon, although chapter 1, 2, 3 ng Judges, na-record yung reason kung bakit ang Israelites nagkaroon sila ng oppression. Ayun nga, dahil nga yung paulit-ulit na cycle ng sin nila na tatawag sila sa Panginoon, magsisisi sila, tapos dapat dalan sila ng judges, at ililigtas sila, tapos pag okay na ang lahat ulit, magkakasal na naman, and so on and so forth. So paulit-ulit ng cycle, kaya nagkaroon ng oppression yung nation nila. And yun nga, sa time ni Ruth, nagkaroon lang ng background, kumbaga parang siya, yung kay Ruth, break. Binigyan ng break yung story ng
ng cycle ng scene for into the introduction ng line na ni David. And yun nga kasi great grandmother ni David, si King David, si Ruth. And then sa First Samuel naman, and stabilization of the nation kasi nga nag-request sila ng hari na kagaya ng ibang bansa. So binigyan sila ng hari. Kaya lang, yun nga, sabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang malungkot kasi ang talagang nire-reject nila ay ako na Diyos nila bilang hari. And then nagkaroon din ng Second Samuel naman, ito naman nag-expand na kasi expansion na siya ng buong nation kasi ito na naka-anchor rin nila yung promised land. And si David, dinivide na rin yung mga soldiers. May mga sina Joab, yung commander niya, kinaka-anchor nila, tinatalo nila yung mga Philistines. So, na-expand ang nation. So, from Dan to Beersheba na yung nangyari dyan. And First Kings naman, yung glorification. Kasi somehow, sa time ng First Kings, nagkaroon ng temple. Pinaprepare lang ni David yung mga materials, yung mga taong gagamitin para sa pagbuo ng temple. Sa First Kings, nabuo. However, yun nga, sa First Kings, nagdo rin naman yung kasalanan ni King Solomon. And that is why sa Second Kings, nakita mo na yung division ng kaharian, nagkaroon deterioration, and deportation. Kasi pinagdadala sila, kinuha sila, like yung first pag-conquer ng Assyrian armies, hanggang sa nadala sila sa Assyria, and then dumatake naman tong Chaldeans, Babylon, and so on, hanggang sa nagsara ang Second Kings, so yun, masira ang bansang Israel dahil nga sa kasalanan nila. And First Chronicles naman, yun, prepare lang. Pinakita lang yung mga names din, of course, kaya nga siya Chronicles. Kung gusto niya rin magpangalan sa mga anak or mga future babies or future family nyo, pwede kayong kumuha ng names sa Chronicles kasi napakadami dyan. And kada names, meron siyang connection din, of course, sa linya ng Messiah na magaganap, of course, sa New Testament. Anyway, so na-prepare lang, pinakita lahat ng preparations, paano mabubuo yung templo, ano yung mga gagamitin, sino yung mga gaganap, sino yung mga matutugtog, kakanta, sasayaw, mag-offer ng sacrifices day and night, and so on and so forth. Kaya lang, Second Chronicles, destroy naman yung temple dahil nga sa kasalanan nila na paulit-ulit. Ano mamaya, mas magiging clear as we move on. And Ezra naman, of course, na-restore yung temple. Although makikita mo dyan yung kalahating, yung hati ng story. Kasi sa intro niyan, yung mga first batch pa lang, yung almost 50,000, so 49 something, yung first batch na bumalik from Persia to Israel. So sila yung inilid ni Zerubbabel, yung pagbabalik nila. Kaya lang, foundation pa lang yung nabuo. Si Ezra, pumunta siya para i-rebuild talaga ng buo yung templo. Si Nehemiah naman sa reconstruction naman ng buong Jerusalem. Kasi yung walls, syempre, kailangan ng protection. And Esther, ito naman, although walang binanggit ng pangalan ng Diyos, hindi rin binanggit yung word na prayer and even worship, pero makikita mo dito sa Esther yung protection ng Panginoon sa buong bansa just to preserve them. Okay? And then, anyway, sa first part, Joshua. So, sa Joshua, nagsara ang Deuteronomy, binigay yung leadership kay Joshua, and kaya nga si Joshua, ang team ng Joshua ay possessing. So, kailangan, sabi ng Panginoon, sige, for every city, for every place, i-conquer nyo yan. Kasi yan talaga yung pinaka-mandate sa kanila ng Panginoon. Papasok kayo ng Promised Land, di ba kaya nag-Deuteronomy eh. Kasi yung batch ng mga youth na yon ay papasok sa Promised Land, and ito yung mga dapat nilang gawin, at yung mga di dapat nilang gawin. And ito yung mga division. Kaya dinivide na sa kanila doon sa Deuteronomy. However, pagpasok nga nila dito ngayon sa Joshua, ang promise ng Panginoon sa kanila, as you go, kakangangkar nyo sila. Ang lesson dyan sa Joshua actually, isa sa pwede nyo matutunan dyan, is ang pangako ng Panginoon kay Joshua, habang nag-move forward ka, ika-conquer ko yung land para sa'yo. Ibig sabihin, sa atin din, sa Christian life, hindi tayo pwedeng yung petics eh. Kung gusto natin ng victory, kailangan natin itong mag-move. Kailangan natin, kumbaga parang ano yan eh, yung bike, di ba, ang bike, hindi siya mag-move hanggat hindi ka mo nagpipedal. Kaya kahit hindi pwedeng nakaupo ka lang. Kailangan mag-bike, mag-pedal ka, kasi pag hindi ka nagpedal, tutumba ka. So, ganoon din sa time ng kay Joshua. Well, ang doctrine niya, of course, since si Joshua, yung same meaning ng pangalan ni Jesus in the New Testament, Yeshua, and yun nga, si Jesus, kaya tinawag siyang the Lord is our salvation. So, medyo marami kang makakuhang dito, makakuhang mga comparison kay Jesus in the New Testament. Anyway, so next, Yan, sa brief outline tayo lang. So, merong 5 chapters tungkol sa invasion ng Canaan. So, pagpasok nila. And then, conquest, ito na yun, sa 5 to 12. And then, yung division, dinivide na. So, from 13 to 21,
Ito yung mga ika-conquer nyo pang land. So ito, pupunta nyo. And include John, at yung pinakasikat dyan yung, yung as for me and my house, we will serve the Lord. And then, important implication sa name ni Joshua, yun nga, yung Joshua is Yeshua, or Yeshua, Jesus. The Lord is salvation. Yan. And then also yung entering the rest. Kasi yung pinangako ng Panginoon kay Moses, nasa promised land, pagpasok nyo doon, magkakaroon kayo ng rest. Although makikita nyo rin sa Joshua pala, yung sinabi na the manna cease. Ibig sabihin na wala nang mana. Hindi na umuulan ng libre. Wala. Sabi ng Panginoon, pagpasok nyo talaga doon sa promised land, mapitigil na yung mga unlimited supply ni Lord. Kasi nga wala na sila sa desyerto. So, kasi nga, nasa lugar na sila na hindi sila yung nagtanim, pero sila yung umaani. Hindi sila yung bumuo ng bahay, pero sila yung titira. At this time, meron silang rest pagpasok nila sa promised land. And yun nga, Joshua also met the commander of the Lord's army. Yan. So, yun yung isa dyan na magandang highlight din. Kasi in the form of a man, of the commander, Lord's angel, ay nakita natin din yung pwedeng picture ni Jesus as the head ng buong army. And yun nga, makikita mo rin yung step of faith na meron si Joshua. Kasi, yung Jericho, mag-march lang sila, di ba? And kahit anong paliwanag ng science doon, di talaga nila kaya ma-explain paano nangyari. Nasa isang sigawan na malakas, gumuho talaga. And yun nga, it's a supernatural event din. And makikita niyo rin sa book of Joshua yung hindi lumubog yung araw, di ba? Matalo lang nila yung kalaban. And also yung pinakasikat din dyan, yung kay Rahab, yung scarlet cord. Kasi nga, dito na rin natuto si Joshua na instead na magpadala ka ng 12 spies, 2 na lang. So kaya mas naging safer mas naging wiser pala yung decision ni Joshua na 2 na lang ang maging hindi nga yung scarlet thread na yon, yung cord na yon ay naging symbol ng blood naman ni Jesus na in the New Testament lahat ng merong blood covered by the blood. Tayo rin, yan tayo. Iingatan tayo, poprotektahan tayo lahat ng covered by the blood. Parang same lang din yung sa 10 Commandments, 10 plagues, yung pang 10 na plague na nagkaroon ng sa firstborn, papatayin lahat. Pero pag may blood ng lamb, safe din sila. Anyway, next is, Joshua. Ito yan. So, ito yung mga kalaban. So, makita nyo dyan yung mga names ng mga kalaban. And so, nagsimula yan, nag-open ang laban nila sa Jericho, since kakanger nga yan. And then, may battle ng Ai. So, ito yung worst na pagkatalo nila. Kasi, imagine, 3,000 lang pinadala kasi nila ang yabang. Kaya lang si Achan pala may sin. Diba? So, and then, dito yung mga Amorites. So, yan, may mga hari na sama-sama. Although kasi naloko sila ng Gibeonites eh. So, kaya, since nagpaloko sila sa Gibeonites, ayan, ito yung consequence. So, merong 5 hari na nagsama-sama para atakihin yung Gibeonites, and since naggawa sila ng vow na ipapreserve, paprotektahan nila, tutulungan nila yung Gibeons, ayun, kasama sila sa lumaban tuloy doon. And yun naman yung naging cause na sabi ng Panginoon, wag niyang palubugin yung araw. Sabi ni Joshua, nagpray siya na let the sun stood still. At nangyari naman, sobrang dami ng kalaban. Anyway, and so ito yung the rest, nagkakaroon pa nila sa Makeda, Libna, and so on. So, and yun nga, ang pinaka-highlight nito, nakita mo dito yung success, prosperity, and victory ni Joshua talaga. Yung promise ng Panginoon sa kanya na yung sa Joshua 1:8, di ba? That do not let this book of the law depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Ang sarabi ng Panginoon doon, so that you will be able to observe or do everything that is written in it. And in doing it, you will prosper and you will make your way successful. So si Joshua mismo, naintindihan niya na yung pagsunod niya sa Panginoon, sa salita ng Diyos, ay nag-cause sa kanya talaga to have victory sa lahat ng battles niya. Kaya ang book of Joshua is book of battles, pero book of victory siya. Kasi napakadaming napagtagumpayan ni Joshua dyan. And then, sa Judges naman, so although nagsara ang Joshua, namatay ang leader, pero sa Judges, ito medyo mas malala dito kasi, ang author nito sabi, sa Samuel, quite possibly, sa Samuel, pero nga, ang team niya is Israel goes from the thrill of victory to the agony of defeat after ng victorious na book ng Joshua. Tuloy-tuloy naman yung pagkatalo nila dito. Although nananalo, from freedom to oppression, and from advancement to retreat. So somehow, nananalo sila, pero natatalo pa rin. So paulit-ulit lang. Kaya sa Judges, matututunan natin
na wag magseryoso talaga sa paglilingkod sa Panginoon or magseryoso sa pagsunod sa Diyos. Kasi nga, makikita nyo dito sa Judges, habang binabasa nyo siya, actually, although sa sa Bible reading, meron kami mga advice, like for example, nagbasa ka ng Job, huwag mo siyang babasahin ng maramihang araw, kunyari 3 araw o 5 araw o 2 linggo. Basahin mo ang Job, isang bagsakan lang. Kasi nga, yung suffering ni Job, parang nagiging suffering mo rin habang binabasa mo siya. Kaya ako, pag nagbasa ako ng Job, isang upuan lang. Sa Judges, ganun din. Huwag mo siyang basahin na matagal. Basahin mo siya ng isang upuan lang din. Challenge namin yun. I mean, sina-challenge kami before. Ako naman, mag-challenge ako ngayon. Pag nabasa mo Judges, mag-isang basahan ka lang. Kasi somehow, may attack sa spiritual din kapag habang binabasa mo yung Judges na nakikita mo nagpapaulit-ulit sila sa kasalanan. Sometimes nagkakaroon ng attack din sa mga Christian na may mga weaknesses tayo na nauulit-ulit natin na gusto naman talaga natin i-overcome kaya lang nalalaglag pa rin tayo. Somehow parang habang nagbabasa ka kasi ng Bible, yung Diablo, tinetest ka ngayon sa kung anong natututunan mo dun sa mga books. Anyway, ang Book of Judges, makita mo dyan yung paulit-ulit, as in cycle na kasalanan lang, magsisisi, pero after na parang okay na lahat. Actually, yung buong Judges is the summary, di ba summary? Yung buong Judges ay buong picture ng ginagawa ni King Saul sa 1 Samuel. Di ba kasi King Saul ganun din magsisisi pero hindi naman totoo yung repentance. As pag okay na lahat, biglang magkakasala na naman siya ulit. Same lang din sa Judges. Well, anyway, ang doctrine ng Judges is about the Lord is our righteous judge and deliverer. Makita mo naman din talaga dito na sa bawat judge or sa bawat judges na pinapadala, ano talaga sila? Nagbibigay talaga sila ng representation ng Diyos as the deliverer. Anyway, so next is the brief outline. Punta tayo sa outline niya. So the reason, decline, deliverance, and wickedness. Kasi yung pinaka nangyayari talaga sa Judges. Well, sa decline, nagkaroon and the reason for the period of the Judges. Sa 3 chapters na pinakita dyan, yung 1st, 2nd, 3rd chapters, makikita mo ang reason bakit nagkaroon ng paulit-ulit na kasalanan. Kasi yung sinabi doon na yung mga Israelita, sumunod lang sila sa panahon na buhay ang judge. Or actually, ang una, sa panahon na sa buong buhay ni Joshua, sumunod sila sa Panginoon. Pero pagkamatay ni Joshua, yun na, they are doing what is right in their own sight. And that is why, even bago pa man dumating yung iba't ibang judges, sa chapter 3, ipiniliwanag na doon na kaya itong mga Israelita, paulit-ulit sila sa kasalanan. Kasi ang ginagawa nila, sumusunod lang sila sa Panginoon every time na merong mga judges or deliverers na pinapadala ang Diyos. At habang nabubuhay yung mga judges na yon, sumusunod sila sa Panginoon. However, after ng kamatayan ng leader, ayun na, balik na naman sila sa kasalanan nila. Anyway, and the next is deliverance nga, yun, the rule of the period of the judges. So, may mga 40 years, merong mga 9 years lang, may 7 years, may ilan, depende. Pero makita mo dito na kada patay ng leader, balik na naman sa kasalanan ang mga Israelita. Kaya somehow ganun kahalaga yung generation na leaders na kaya natin mag-mentors. Actually, itong Bible School program natin is hindi lang to basta para matuto ka kundi makapag-raise tayo ng mga younger generation na pwedeng magturo sa next generation din na kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kasi nga para magpatuloy yung pananampalataya sa Panginoon. Para magpatuloy na yung next generation, safe sila. Diba? Parang ganito kahalaga yung pagtuturo natin ng salita ng Diyos. Na dapat hindi tayo magkamali gaya ni Joshua, na hindi siya nakapag-raise up ng mga leaders na pwede magtuloy. Makita nyo rin naman yung difference. Like si Joshua, last time na nag-gather ang buong Israel para mag-worship sa Panginoon, basahin yung Torah, basahin yung law, sa time na ni Joshua. Tapos ilang years na yung lumipas, hindi na naulit yun. Naulit lang sa time ni Ezra at ni Nehemiah. So ang lala, dumami yung mga haring dumating, pero walang leader na nagsabi na, sige, lahat ng tao sa buong Israel, basahin natin sabay-sabay for 6 hours, 6 a.m. to 12 noon, basahin mo yung Word of God para makikinig lang. Nakatayo pa lahat. Pero hindi yung nagawa ni Joshua, kaya sa Judges nagpaulit-ulit yung kasalanan. And kaya nga ang challenge sa atin, lalo sa mga pastors, sa mga leaders, na mag-raise kayo ng another leaders kasi para sila yung magtutuloy nung ministry, sila yung magtutuloy ng kaayusan sa sa church para meron maging next generation ng mga leaders pa. Water break lang. Excuse me. Next.
Sabi, important implication ng judges, ito nga, the Hebrews word shopeti means judges or rulers, saviors or deliverers. Yan. So, kaya makita mo lahat. Sa bawat judges din, may kanya-kanya rin silang identity. I mean, may kanya-kanya silang strengths, although may kanya-kanya ring weaknesses. So, pero mostly, ng mga judges, they deliver yung pagiging deliverer nila. Ibig sabihin, talagang natatalo nila yung mga kalaban. And bawat oppression na ginagawa sa kanila, napapagtagumpayan nila when this deliverer or itong judges na to ay nire-raise ng Panginoon. Anyway, also, obedience brings blessings. Yan, part ng principle yan ni Charles Stanley. Pero yun nga, disobedience results in God's discipline and oppression. So kaya, like yung tinuturo din sa atin ni Bishop before na may pagpapala sa mga sumusunod, pero may pagpapalo sa mga hindi sumusunod, di ba? O sa mga sumusuway. Kaya ang Diyos, do praise God, at tayo yung mga anak niya, pag sa judges mas ma-appreciate mo yung kindness, yung grace, mas ma-appreciate mo yung mercy ng Diyos eh. Kasi sa kabila ng paulit-ulit nilang pagkakasala, ang Diyos talagang merciful pa rin, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na na bumalik sa Kanya. Di ba? Kung tutuusin, sa time nga ni Moses buburahin niya na yung mga Israelitang sumamba sa Golden Cup Pero dito sa Judges, paulit-ulit pa yung pagkakasala nila, pero nag-spare pa rin yung generation nila. Ibig sabihin, nag-raise pa rin ng Panginoon ng mga righteous deliverers or judges para magpatuloy yung bansa nila. When there is repentance, God is long-suffering, patient, and gracious, responds deliverance. Diba? Kaya si Lord, pag nakita niyang nagrepent na yung mga tao, yan, mahagkakaroon siya ng mercy talaga. And kaya nga, makita mo yung pagiging merciful ng Diyos sa time ng judges talaga. And although ito yung mga judges na pinadala dyan. So simula kay Othniel, yan, for 40 years nag-reign talaga siya. Si Ehud naman 80 years, di ba? Dalawang generation, pero talagang naging maayos yung leadership niya. Si Shamgar, although si Shamgar wala naman sinabing kung ilang taon pero maikli lang din yung records sa kanya. Pero nag-reign siya as judge them. And then yung pinakasikat dyan, si Deborah at si Barak. Diba? Si Barak, nag-rely siya sa leadership ng babae, si Deborah. So, pero yun nga, since prophetess si Deborah, nagkaroon pa rin sila ng victory sa lahat ng pinagawa sa kanilang Panginoon. And of course, si Gideon, sikat si Gideon sa 300. Di ba? Kasi, saka naman nakakita ng labanan na wala ka man ng espada. Di ba? Trumpet lang, tas sulo, di ba? Tas yung torch lang, di ba? Tas yung palayok na i-cover din sa sulo. Pero sa 300 na yun, nanalo sila. Di ba? And yun nga, sa story ni Gideon, maintindihan mo rin yung, yung identity na natin sa Diyos. Si Gideon, ang tawag niya sa sarili niya, weakest among everyone. Kasi parang sinasabi niya na, galing ako sa pinakamaliit na tribo at maliit lang din yung clan namin. So, dinadown niya, dinedegrade niya yung sarili niya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, nung unang bati sa kanya nung anghel, man of valor. Mandirigma pala to si talaga. Matapang talaga siya. Pero yun, ang tingin niya, kumbaga si Lord, iba yung tingin niya talaga sa atin kaysa yung tingin natin sa sarili natin. So may mga lesson din tayo matutunan kada judges din naman. Yan, of course, si Abimelech, and si Tola, si Jair, Jephthah. Si Jephthah, nakakalungkot siya kasi yun yung nag-vow siya Kaya lang, yung unang lumabas sa bahay niya na i-offer niya daw, hindi hayop, yung anak niyang babae. So kaya, some says, hindi naman talaga ito in-offer as burnt offering kasi susunugin ba nila yung tao? Ayaw nga ng Diyos yun. Some says, yung virginity na preserved. So wala nang naging next generation si Jephthah kasi hindi na nagkaanak yung asawa, hindi na nag-asawa, of course, yung anak niyang babae. Kasi preserve na lang. Some says, pwede rin naman to kasi since vow yun, pwedeng talagang burnt offering siya sinunog. Pero I guess, hindi pwedeng sunugin talaga kasi pwedeng ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung ino-offer nga yung mga tao as sacrifice na as burnt offerings. Kaya nga hayop lagi yung Well, anyway, so much for that. Si Ibsan, si Elon, si Abson, and then of course si Samson. Si Samson naman yung naka-4, diba? 4 na tries, 4 attemptation. Diba? Pero bagsak. Bagsak sa pang-4. And makita mo rin kay Samson yung leader na malaswa. Kasi siya, lustful talaga siya. At hindi niya mapigilan yung yung flesh, yung desire of the flesh na meron siya, yung sinful nature ng tao makikita mo sa kanya. Though anointed, pero nakikipaglaro sa apoy. Kaya yung downfall na rin talaga, nakita natin na talagang ang kahinaan ng lalaki ay babae talaga. So ganoon, hindi niya matiis. And kaya somehow yung grace ni Lord pa rin sa kanya yung pinakalas. Ayun, kasama nga lang siya, namatay na after niyang itulak yung 2 poste.
Although mas marami ngang namatay ng mga Philistines sa kamatayan niya kaysa nung time na buhay siya. And si Eli, pinaka matanda, and of course, pumasok na si Samuel. Samuel kasi, ang term kay Samuel, aside sa prophet siya na rin yung pinaka-last na judge. Kasi after na ng judges, after na ni Samuel naging judge ng Israel, hari na yung sumunod. Okay? And then, next naman si Ruth, of course, nagkaroon lang ng konting break. Of course, si Samuel pa rin daw ang sumulat, attribute pa rin sa kanya. And then, story of loyalty, yun yung team. Makita ko rin din dyan yung purity, talagang preserve ni Ruth yung sarili niya. And then, love in the day of anarchy. May love story dahil kay Boaz siya kay Ruth. Selfishness and depravity. So, yung selfishness, yung isang kasama ni Naomi, di ba? Kasi yung dalawang anak ni Naomi na lalaki, nag-asawa, pero namatay. Namatay yung mga anak niya. Pero yun nga, yung dalawa, si Ruth, ang sumama lang talaga kay Naomi. Pero yung isa umuwi na sa pamilya niya. So, and also, of course, the presence of godly remnant. Yan, makita mo rin dyan talagang may pinapreserve ang Diyos na mga tao na sumusunod pa rin sa Kanya. And then obedience in times of great apostasy. Marami nang malalayo sa Diyos during that time. Pero yun nga, preserve pa rin ng Panginoon, may mga sumusunod pa rin sa Diyos, and God's man of God katulad ni Boaz. Ang doctrine, of course, yung kinsman redeemer. Si Lord, yung ating kinsman redeemer. Matututunan din natin sa root, yung part na kahit Gentile ka, masasave ka talaga. And praise God naman talaga, from the time ni Rahab, at saka nito ni Ruth, na mga Gentile, tapos nakasama sa Israel, makikita mo na kagad na willing talaga ang Diyos na iligtas ang lahat. Kaya kumbaga, from Old Testament kasi talagang Israel talaga ang pinaka-story. Pero pagdating ng New Testament, makikita mo na marami na rin Gentile na talagang sumusunod sa Panginoon. And kaya nga si Apostle Paul, nagamit siya talaga so that maintindihan natin lalo na tayo mga Gentile, kasama talaga tayo sa salvation. And from Old Testament, makikita mo na willing ang Diyos na iligtas talaga, even yung mga di-Israelita. And then, ito yung brief outline, merong resolved and return of Ruth. So, and then yung right ni Ruth, kasi nga, since siya ay asawa na namatayan, pero meron yung lupa o yung ari-arian, pag niredeem yung lupa nung ni Naomi, kailangan siyang kasama na maging asawa. Pero yun nga, yung request ni Ruth, of course, kasi since kailangan bago ma-redeem, kailangan pag-usapan muna ng mga kinsman redeemer na yung pinakamalalapit mo ng pamilya. Pero yun, si Boaz kasi second siya. Pangalawang malapit sa pamilya ni Naomi. Kaya hindi siya yung pwedeng muna. Pero dahil tumanggi yung isa, ayun, sa 4th chapter na reward kasi nagkaroon ng anak si Boaz at si Ruth, at doon na, sa pinaka-ending ng Ruth, nakita na natin na si David ay naipasok na yung pangalan niya dahil pala siya, apo ni Ruth mismo. Okay, and then important implications, ito yun, matututunan natin na yung participation in the kingdom of God is not decided by blood, praise God, or birth, but through obedience that comes from faith. Amen? Di ba? Kaya nga, praise God kaya nga sa New Testament, wala nang Israel. Hindi lang Israel lang mahalaga, di ba? Wala nang mahirap, mayaman, lalaki, babae, wala nang ganon. But we are now one in Christ na. Kasi nga dahil nga tayo nga ay redeem na ni Kristo. Yan. Of course, kinsman redeemer as the perfect picture of Christ's redemptive work. Diba? Makita mo rin. Napakaraming sermons din na nabuo dyan tungkol sa pagiging kinsman redeemer. And din nga, makikita mo rin dito na kung paano si Jesus sa atin in the New Testament time, niredeem niya tayo lahat through His precious blood. And makita mo rin sa record ni Paul, sa record ni Peter, na how yung precious blood ni Jesus ang nag-reconcile sa atin sa Diyos. And then, salvation of course of the Gentiles. Yan. Next, naman, 1 Samuel. Yan. So, 1 Samuel naman, probably si Samuel of course, pero some says of course kasi may mga addition kasi namatay na si Samuel. So nag-add si Nathan and si Gad, yung mga prophet na to. Prophet Nathan and Prophet Gad. And then also, ang team niya is records the transition, yung from pagkakaroon nila ng mga judges into kings. So this time, na sila? Imagine, dating una sa wilderness, si Lord talaga ang Diyos nila, siya talaga ang hari. Tapos, dahil sa kasalanan, nag-uulit-ulit, may mag-raise ang Diyos ng judges. And from there, ayaw na nila ng puro judge lang. Gusto na nila katulad ng mga ibang bansa. So, nag-request sila ng hari. And makikita mo dito, yung itong mga kings, mula kay King Saul, and King David, and then si King Solomon, and down to the last king, si King Zedekiah. So, talagang makikita mong
failure talaga pag leadership ng tao. Pero pag leadership ng Diyos, talagang, yun talaga yung the best. Alam niyo, parang, pag ikaw compare mo nga, kunyari, mabuhay tayo sa time nila. Kung pupunta ka sa time ni Moses, ayaw mo ba na gano'n yung hari mo, Diyos, nagpapaulan ng pagkain, di ba? Nagbibigay ng tubig supernaturally, tapos pinapreserve yung mga damit nyo, yung mga sapatos, yung sandals, tapos bawat move nung fire by night and cloud by day, susunod ka lang din, nasa tent kayo lahat, safe kayo sa lahat, pag may battle, victorious pa rin. Kasi ang Diyos yung hari eh. Pero nung tao na yung nag-lead, daming lapses, kasi prone sa kasalanan eh. May isa akong preacher na narinig dati, parang, ang ginawa sa First Samuel, parang ang ginawa nila, parang, ikaw tao ka, kung ako, may mga kahinaan ako, ikaw may kahinaan ka rin, pero i-lead mo ako. Parang ganon, pero somehow, makita mo naman din, sa biyaya ng Diyos, sa anointing ng Panginoon, makita mo yung pagkilos ng Panginoon, and makita mo sa First Samuel, yung sa buhay ni King Saul at saka ni King David, makita mo yung comparison ng isang totoong anointed na leader at isang nagpapanggap lang na anointed na leader. So napakadami mong matututunan sa First Samuel kasi lalo yung time ng kay King Saul, talagang yung pakikipaglaro niya sa anointing, makita mo kung ganong inalisan na siya ng presensya ng Diyos. So makikita mo lahat yun dito. Of course, sinabi din dito yung the anointing of David as a chosen by God. Si David, imagine, shepherd siya. Pero ang mensahe na kagad ng Panginoon sa kanya, David, you're our king. Although, of course, hindi naman agad-agad nangyari yun. Kaya makikita mo rin dito yung patience, yung waiting patiently ni David na inanoint na akong hari, pero hindi siya proud na, hindi siya nagyabang, di ba? Hindi siya nagyabang, hari na ako. Hindi. Kumbaga, inantay niya yung time niya na mag-shine talaga yun. Kumbaga, ma-fulfill talaga yung sinabi ng Panginoon na ikaw ay hari na. Although, ibig sabihin lang dyan, sa ating lahat, meron tayong mga potentials na, may mga gifts na binigay na sa atin ng Panginoon. Pero, again, lagi natin tandaan, Ecclesiastes 3, there's a time for everything. Diba? And God makes all things beautiful in His time. And that is why si David, inantay niya pa, 30 years old siya bago siya maging hari talaga. Kasi since kabataan pa lang siya, mga around 15, 16, 17, or 18 years old pa lang siya nung pinatay niya si Goliath. So, marami pa yung inantay niyang taon bago siya. Marami pang training. Minature muna siya ng Diyos. Kailangan niya muna mag-grow pa into maturity bago siya maging hari talaga. Okay? And also, dito rin makikita natin yung the Lord does not see as man sees. Diba? Kasi nga, sabi ni Samuel, siguro ito na yung nakita niya yung panganay na kuya ni David. Ito siguro yung magiging hari. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, huwag tumingin sa appearance. Diba? For God looks at the heart. Diba? Hindi tumitingin ng Diyos sa outward appearance. God looks at the heart. Diba? So kaya, makita mo dito, yung si Lord din, once again, kagaya ng ginawa niya gayang ginawa niya na pagtingin sa kay Gideon as the weakest tribe, sa weakest clan sa tribe niya. Pero man of valor siya. Ganun din kay David, 'di ba? Although ikaw ay even kay King Saul naman, 'di ba? Sabi rin ni King Saul, galing ako sa Benjamin na tribe. Benjamites ang pinakamaliit, pinakakonti. Tapos ako ang gagamitin mo as leader, parang ganoon, parang sa part na dinadown niya rin yung sarili niya. Pero sinasabing ni Lord sa kanya, siya yung chosen, siya yung pinili. 'Di ba? Kaya lang may mga disobedience nga lang kasi si King Saul. Kaya na disheartened ang Diyos, ayaw na ng Panginoon. Sige, pasa na natin yan talaga dun sa rightful owner. At yun na nga yung si King David. And from there, praise God, nabuo yung covenant ng Diyos sa tribe of Judah. And from that tribe of Judah, na yung kingship, hindi mawawala, ay yun na yung prophecy na hanggang New Testament. At si Jesus, from the tribe of Judah rin, or the Lion of Judah. Diba? So, siya na yung talaga magiging king forever natin. Anyway, continue, ito yung outline. So sa first part, yung 8 chapters niyan tungkol kay Samuel, yung calling niya, diba, yung sa binigay siya ng Panginoon binigay siya ng Panginoon kay Hannah. Pero ang sabi ni Hannah, since binigyan mo ako ng anak, babalik ko rin sa iyo. So kaya si Samuel lumakas sa tent, sa tabernacle. Pero nga, since tinawag siya at nagkaroon na rin, ginamit na rin ng Panginoon si Samuel para iparating kay Eli na aalisin na yung priesthood sa kanila. So kaya talagang napatay yung linya ni Eli sa priesthood. And then makita mo dito yung transition na sa 1 Samuel, hindi na siya katulad ng tabernacle kagaya nung kay na Moses. Kasi kay na Moses, ang tabernacle that time ay, yun nga, yung last week na pinag-aralan natin, di ba? Na mayroong outer court, may inner court, tapos may most holy place. Sa 1 Samuel, makikita mo dito, dahil nga nakuha yung
yung Ark of the Covenant ng kalaban, ng Philistines. Tapos ibinalik din naman. Ang nangyayari, pagbalik sa Israel, nasa tent na lang. Kaya si David, pagpasok niya ng tent, Ark of the Covenant agad. Wala na rin yung, hindi na kagaya nung dati. So makita mo rin dito, na si David, kaya naging intimate yung yung relationship niya sa Diyos, na kaya niyang sumayaw, kumanta, tumugtog, mag-worship sa harapan ng Diyos. Doon sa tent. And even yung Psalms 91, di ba? That he who dwells in the secret place of the Most High, who Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Yung word na shadow of the Almighty na tinutukoy ni David doon, yun yung time na kapag nagpe-pray siya sa tent, yung Ark of the Covenant, kasi di ba kasi yung Ark of the Covenant, sa ibabaw nun, meron dalawang anghel na magkasalubong yung pakpak, di ba? And ang itsura ng Ark of the Covenant, pag tinignan mo siya sa malayo, para siyang trono ng Diyos. Parang upuan siya. And every time na nagpe-pray si David doon sa tent, yung shine nung araw, na from the top, na merong butas doon, parang bintana, yun yung nag-shine doon sa tumatama yung sunlight dun sa Ark of the Covenant. At yung shadow ng Ark of the Covenant, dun nakaluhod si David, dun siya nagpe-pray, dun siya nagwo-worship. Kaya nabuo niya yung kantang Psalms 91 na he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kumbaga hindi ka matatakot na sa kahit ano pa man kasi you are covered by the shadow ng Diyos. And yun nga, nakita mo dito yung intimacy sa 1 Samuel ni David sa Diyos. At tawagin ka ba naman after God's own heart na pwede pala tayong maging intimate sa Diyos. Pero yun nga, anyway, tuloy natin. Saul is the first king, although yun nga, first and last king ng Benjamites, okay, or Benjamin, the tribe of Benjamin. Pero yun nga, si David na yung next, yung in-anoint na siya, chapter 16. Chapter 17, napatayin niya si Goliath, at makita mo rin yung napakadaming aral tungkol sa David and Goliath pag minasa niyo siya at pinag-aralan niyo na talaga. And of course, David, chapter 20, parang may yun nga, since wala na yung presence ng Diyos kay Saul, yung anointing napasa na kay David, ngayon si Saul, binigyan ng tormenting spirit. Kaya every time natutugtog si David ng harp sa harapan ni King Saul, nung una okay pa talagang lumalayas yung spirito yung masamang spirito. Pero, nung lumaon, sinisibat niya na si David at gusto niya nang patayin kasi naiinggit na siya And dito mo makakita na kapag wala na yung presence ng Lord sa'yo, ang daming oppression na nagaganap. Ang daming depression din na dumadating. Kasi mga spirit talaga. Actually, ang story ni si Saul at saka ni David, makikita mo yung difference ng isang anointed Christian sa unrepentant Christian. Diba? So parang makikita mo dito na kapag repentant yung heart ng Kristiyano, lagi siyang malapit sa Diyos, lagi siyang bumabalik sa Panginoon and pinapreserve niya yung anointing. However, pag hindi ka naman repentant, talaga nagpapanggap ka lang, katulad ni King Saul, ayun, paulit-ulit lang kasalanan din niya. At laging half-hearted yung obedience niya. Gagawin niya pero 50-50 lang. 'Di ba? At doon nga nagalit ang Diyos Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na ililipat ko na sa kapitbahay mo yung pagiging hari through Samuel, 'di ba? Sa pamamagitan ni Samuel kasi yung nagbakaawa na si King Saul, 'di ba? Pero yun nga, sabi hindi dahil pinunit mo yung garment ko, yan na-torn na. Napunit na lang Diyos yung kaharian sa'yo at ibinigay na sa kapitbahay mo. Diba? Yun nga. Kaya nga sa second part ng 1 Samuel, atake lang ng atake. Si Saul sa kanya. Pero yun nga, makita mo kay David, yung anointed na servant ng Panginoon, hindi uma-attack ng in-anoint din ng Diyos. Ulit. Yung anointed na servant ng Diyos sa David, never niyang inatake yung in-anoint din ng Diyos na leader, si Saul. Diba? So makikita mo dito, yung part na si David, ginagalang niya talaga yung anointing ng Diyos sa mga na-anoint ng Diyos, kagaya ni King Saul. Kaya nga actually, ang pangit tignan kapag nag-aatakihan yung mga leaders ng church, lalo sa time ng today, may mga pastors, leaders ng church, prophets, apostles, na naglalaban, nag-aaway-away. I-check natin kung may anointing pa sa kanila. Kasi pag wala na, makikita mo doon na bakit ka mga atake ng mga lingkod ng Diyos, wait lang. Rich. So, makikita mo dito, uma-attack ang mga leaders sa kapwa nila leaders kapag wala na yung anointing. Okay? Even sa loob ng church. Sa loob ng church mismo, kapag kunyari, yung pastor, ina-atake ng maraming mga leaders or yung mga leaders uma-atake sa kanya-kanya mga leaders din, doon mo na makita, walang anointing yung church na yun. Even yung makita mo rin dito na ang disunity or yung mga church na divided, walang anointing. Kaya meron akong preaching dati, ang church na anointed, united. Ulit, ang church na anointed, united. Kasi one thing na ginagawa ng anointing sa atin, binibigyan tayo ng iisang puso.
isang isip, isang espiritu, isang direksyon, isang layunin. Okay, ma-apply natin yung Ephesians chapter 4, di ba? Meron tayong one God, one faith, and so on. Okay. Anyway, next. And then of course, David sa last part noon, napunta si David sa di ba? Sa Philistines. At nagpanggap siyang kakampi siya ng mga taga-Philistines. Although nag-serve naman talaga siya, pero yun nga, pinapakita niya na nasa side muna sila kasi nagpapahinga siya sa time lumayo siya talaga kay Saul eh. Pero yun nga, from there, ginudge na lang Panginoon si Saul. At sa last chapter nito, namatay na si King Saul, di ba? And then sabi niya, important implications ng 1 Samuel and rejection of man to be ruled by God. Kaya parang si Lord sinasabi niya, huwag kang mag-alala, okay lang yan. Hindi ikaw yung nire-reject nila Samuel, ako na Diyos. Yan. Wait lang one moment. Si Mary nandiyan sa labas, kunin mo yung laptop. Okay, sige. Ayan. Anyway, so another pa is that itong God's choice versus man's choice. Yan. Kumbaga, yung pinili nila yung gusto nila eh. Parang si Lord, itong mga Israelita, pinili si King Saul. Dahil nga matangkad, malaki, malakas, di ba? Parang magandang lalaki, handsome kasi in term ka sa kanya eh. Pero, sabi ng Panginoon, yun yung people's choice lang yan. Pero kaya nung time na nung kay David na, imagine, 8 magkakapatid eh, di ba? 7 lang yung present. Tapos si Samuel, parang sa part na, siguro ito siguro si Eliab siguro. Pero hindi, mga sumunod pa, parang siguro, okay na rin to siguro. Pero sabi ng Panginoon, hindi sila. Until na dumating si David at sinabi ng Panginoon kay Samuel, yan, anoint mo si David. Siya yung pinili ko. Also, matutunan din sa 1 Samuel, yung obedience, di ba, is better than sacrifice. Di ba? Kaysa mag-sacrifice ka sa lahat ng mga ginagawa mong wala naman sa kalooban ng Diyos, mag-sacrifice sa mga consequences niyan, sumunod na lang tayo agad. Para may blessing. Right? Obedience brings blessings. Anyway, also the Lord does not look at the outward appearance, but looks at the heart. Yan. Yung pinakamagandang lesson dyan eh. Hindi tumitingin si Lord kung itsura mo sa labas. Kaya pag willing ka, gagamitin ka ni Lord. Willing ka sumunod, willing ka to obey, willing ka to be useful sa kaharian ng Diyos, willing ka lagi, available ka lagi, then gagamitin ka ni Lord. Diba? Ano ba? David also is a type of Christ as the anointed one. Kaya si David, siya yung pinaka anointed in terms of worship, and siya rin gumawa ng 1,000 instruments. Kaya na-prepare niya lahat eh. Na-prepare niya yung gagamitin talaga sa temple worship eh. Kasi nga si David marunong siya sa lahat ng instrumento eh, 'di ba? And grabing creative ng yung anointing ng Panginoon sa worship kay David, sobrang ganda kasi sa dami ng songs na ginawa niya rin sa Psalms. Anyway, so 2 Samuel naman, so nagbukas ang 2 Samuel, patay ang leader si Saul. Pero yun, pinilitan na siya ni David. Anyway, of course, again, parang probably si Samuel pa rin, Nathan, and si Gad. Records David's reign and expansion of the nation. It shows how saints turned triumphs into tragedies. Kasi sa 2 Samuel naman, since hari ni si David, dito naman siya nagkaroon ng weakness. Kasi nagkasala siya dun kay Bathsheba. Parang ganito siya, para mas magets nyo. Si David, from the time na lumayo siya kay King Saul, na-meet na yung 600 men. 600 depressed, oppressed, worried, problematic people dun sa loob ng kuweba. Okay? Itong mga 600 na lalaking to ay yung mga problemado sa buhay at may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Mga outlaws pa yung iba. Pero sa pagtakas ni David kay King Saul, na-meet niya yung mga yon. And yung 600 na yon, sa 2 Samuel, naging 600 mighty men ni David yun. And itong 600 mighty men ni David, nahati pa to sa mga ranks. Kasi meron pa siyang 30 mighty men eh. Itong mga 30 mighty men naman ni David, yung talagang malalakas. Na kahit mag-isa lang, kayang tumalo ng napakaraming kalaban, sundalo. Tapos, among the 13 mighty men ni David, meron siyang 3 closest na mighty men. Kumbaga, ito na yung pinaka-best friend niya. Yung tatlong to. Among the 3, kasama dun si Uriah. Yeah? At itong si Uriah, meron siyang asawa, ang pangalan, si Bathsheba. So, yun na. Imagine, parang mighty man mo, parang best friend mo, pinakamagaling mo, tapos isasabak mo sa gera para lang mamatay siya. Dahil gusto mo nga yung asawa niya. Parang yun, doon nagkasala si David. And actually, ang pinaka-problem ng kasalanan ni David, ang sabi doon, yung season na yon ay season for the kings to go to war. Pero si David nasa bahay, di ba? At nakinig kasi siya sa advisor niya
na si Joab, sabi sa kanya, huwag ka na umalis. Okay na, diyan ka na lang sa bahay mo, kami na lang makipaglaban. Kasi mas okay na nasa bahay ka na lang kaysa sumama ka pa sa amin sa gera. Kaya naman namin. At dahil doon, sinunod ni David John, at doon sa pagiging idol niya, doon siya nagkasala. Di ba? At kaya nga, dahil wala siyang ginagawa, tenga siya, ayun, nakakita siya. Sa dami naman ng pupuntahan sa rooftop pa. At pumunta siya sa rooftop ng bahay niya, nakita niya, may naliligo. At yun na nga si Bathsheba. At doon na siya nagkaroon ng sexual desire, ginawa niya, nakipagtalik siya, at talaglag siya. Imagine yung terminal scene, na lust of the eyes lang muna eh. Tapos kinuha niya lust of the flesh. At nagka-pride of life na. So kaya dahil nga pinapatay niya pa, from adultery, na naging murder na siya, at yun na, chinek na siya ng Panginoon, dinil na siya, nung pinatawag siya, para sabihin sa kanya, ikaw yung gumawa ng kasalanan. At from there, makita mo rin naman dito na talagang repentant si David kasi nagsisi talaga siya dun sa kasalanan niya. Pero yun nga, tragedy kasi ginawa niya yun ng lihim, ang consequence sa kanya ng Panginoon, darating yung time na gagawing yung consequence ng kasalanan mo, hayagan, ipapahiya ka. At yun yung sa time ni Absalom. Diba? Yung pinakagwapong anak ni David, nakipagtalik yung si Absalom dun sa mga kabit ni David na naiwan sa Israel, sa Jerusalem. And from there, makita mo dito na talagang pag merong kasalanan, you will reap what you sow eh. Yung talaga yan eh. Aanihin mo yung mga tinatanim mo eh. Kaya makikita mo, yung Diyos talaga natin, He is a just God. Diba? Talagang totoong balanse talaga ang Diyos sa lahat. Hindi mo siya pwedeng lokohin. Kasi kung ano yung tananim mo ngayon, aanihin mo pa rin talaga. Anyway, pero yun nga, praise God pa rin. Kasi ang 2 Samuel, makita mo pa rin yung faithfulness na despite ng lahat ng yon, nangako pa rin ang Diyos. David, yung pangako, yung covenant ng Diyos sa'yo na hindi matatapos yung reigning mo as king, magagawin niya pa rin talaga yun. Kasi nga, praise God. Praise the Lord naman, among the women sa Matthew chapter 1, among the 4 women, dun sa first chapter ng Matthew, the genealogy ni Jesus, kasama si Rahab, kasama si Ruth, di ba? Mga Gentile, no? Tapos biglang si Bathsheba, kasama rin, nandun din siya, na dinaanan ng Messiah. Diba? Kaya parang makikita mo pa rin dito na si Jesus, praise God, ang Diyos, gagamitin niya pa rin talaga kahit anong background meron tayo. Ano pa mang naging background story mo, ano pa man yung mga naging di magandang pangyayari sa buhay mo, kayang gamitin ng Panginoon yon na maging testimonies para ma-glorify pa rin siya. Amen? Anyway, kasi faithful si Lord. And brief outline, the triumphs of the king, of course, in first 10 chapters. Kasi makita mo dito, dineclare na si David as king, hindi lang sa Jerusalem o sa Judah, kundi sa buong Israel na. And marami siya naging tagumpay kasi, di ba, sa 1 Samuel chapter 17, natalo ni David yung si Goliath. Tapos, mapapansin nyo, sa chapter 17, yung bala ni David, 5 piraso, di ba? Naalala nyo yun? 5 smooth stone yung bala ni David. Alam yung balang ginamit niya? Isa lang. At yung isang yon para yun kay Goliath. Yung 4 na bala pa niya, dahil napag-alaman niya na sa time ni Goliath, meron pang 4 na higante ang Philistines. Kasi there are 5 major cities ang Philistines and 5 major cities, may kanya-kanyang giants yan isa-isa. And sa part ni David, kung mapatay niya si Goliath that day, pag lumabas yung 4 pa na giants, meron pa siyang 4 na bala para sa bawat isang yon. Okay? However, since hindi naman nagpakita yung 4, praise God, sa 2 Samuel, na-record na sa 40 years reign ni David as king, yung 4 napatay na rin. Although sa mga latter part, hindi na siya yung pumatay, yung mga sundalo niya na, yung mga mighty men na David. Pero na-record pa rin as napatay ni David yung mga giants na yun. Kaya, ang first kings, nagbukas ang first king, si King Solomon, wala nang kalaban si King Solomon kasi napatay na lahat ni David. Natalo lahat ni David kasi yun nandun na yung triumphs niya as king. Pero yun nga, nagkaroon siya ng kasalanan, chapter 11. And sa kasalanan niyang yun, nag-result yun sa maraming troubles. Lalo yung pinaka-last chapter ng 2 Samuel, nag-census pa siya kasi naloko siya. Na-deceive siya ni Satan. At nag-census, umasa siya sa numbers, hindi sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay niya at sa bansa niya. Imagine parang yung testing sa buhay ni David, hindi naman din yung kakaiba sa atin ngayon, di ba? Pero yun nga, makita mo dito, na sa bawat weakness or sa bawat downfall ni David, lagi pa rin siyang nagsisisi at bumabalik siya sa Panginoon. Kaya makikita mo, yung difference kay King Saul tsaka kay King David, si King Saul, lagi siyang peke yung repentance. Magsisisi kunyari, pero hindi naman totoo, magkakasala pa rin. Paulit-ulit pa rin sa kasalanan, itatago pa rin yung kasalanan. Pero si King David, once na i-correct na siya ng Panginoon, nagpapatama na siya, tapos tinitigil niya na.
at mag-aayos na siya kagad ng buhay niya sa Panginoon. Yun talaga, kaya tinawag siyang a man after God's own heart kasi lagi siyang after sa puso ng Diyos. Although of course, nasa flesh, may mga weakness pa rin siya, pero lagi siyang bumabalik sa Panginoon at hindi na siya nagpapaulit-ulit pa doon. Okay? Ano ba? Important implication, there are consequences of David's sins. Even he is a man after God's own heart, di ba? May mga consequences nga kasi. Pwede tayong patawarin ng Diyos sa kasalanan, pero yung consequence ng sin, ihaharapin talaga natin yan eh. Di ba? Pero yun nga, praise God kasi sa time natin today, may blood na ni Jesus, na even yung guilt, nilinis na rin ng Diyos. Diba? God established the Davidic covenant for the coming of Messiah. So kaya si Jesus na naggawa ng Panginoon yung bloodline na dumaloy mula Genesis hanggang kay David and up to the New Testament na yung promise ng Panginoon na darating ang Messiah sa linya sa tribo ni David, diba? Actually yung sa yung time na pag binasa niyo yung sa Haggai, Zephaniah, Zechariah, yan, yung mga books na yan sa prophets. Well, didiscuss naman ni Pastor Jan yun. Makikita niyo dito na tawag dito. Wait lang yun, si Zerubbabel. Si Zerubbabel, nung tinawag siya ng Panginoon na bumalik sa Israel o sa Jerusalem para i-rebuild yung temple, si Zerubbabel, since galing siya from the tribe of Judah rin siya, ang expectation ng iba sa time nila, ng mga Israelites, parang pwedeng baka ito na yung Messiah rin kasi galing sa tribe of Judah. Pero hindi pa nga rin talaga kasi kaya ang ever since nangako ang Diyos sa tribe of Judah, sa time ni David, ang mga Israelita, lagi sila nag-expect that from the tribe of Judah, pwedeng mag-raise na ng Panginoon ng isang Messiah. Kaya laging iniingatan yon yung bloodline ng Kaya makikita nyo sa next book natin, yung 1 Kings, 2 Kings, lalo yung 2 Kings, at saka yung 2 Chronicles, makikita nyo doon yung plano lagi ng Diablo na patayin yung mga hari at saka mga susunod na hari ng Judah. Kasi nga, since nangako na ang Diyos kay David, nasa linya mo, ipapadala ko ang Messiah. Ang Diablo ngayon, si Satan, habang binabasa mo na ang Bible, ang historical books, makikita mo, laging nakaabang ang Diablo sa mga baby na ipapanganak from the line of Judah. Kaya pag nagbukas ng New Testament, 'di ba? Patayan kaagad ng babies kasi nga since pinanganak na yung Messiah, 'di ba? Kaya makikita mo dito na ang pangako ng Diyos talagang ipupulfill niya once nagkaroon siya ng promise or covenant sa isang linya or sa isang tao, ipupulfill niya talaga 'yon. Kaya praise God, hindi nagsara ang Old Testament, ang Bible sa Old Testament lang. Nagkaroon ng New Testament. Anyway, so much for that. First Kings, ito naman unknown, hindi kasi malaman kung sino ba. Pero probably si Jeremiah, since siya ang may pinakamaraming records din when it comes to the kings. Pero yun nga, we never know, but ang mahalaga na isulat siya. And ang theme is yung glorification of the nation under King Solomon. Pero, after niya, nagkaroon ng division. Diba? So, makikita mo din dito na grabe yung anointing ng Panginoon. Kasi yung glory niya, bubaba talaga sa temple na ginawa ni King Solomon. Pero, ayun nga, dahil sa mga kasalanan din niya, nagkaroon naman ng division ng entire kingdom ng Israel. And doctrine dito is righteousness exalt a nation, but sin is a disgrace to any people. Diba? Pag meron talagang righteousness ang bansa, palalaguin, pagpapalain ng Diyos talaga yan. Pero pag nagkaroon na ng kasalanan, nagiging kahihiyan ang isang bansa. Okay, next. Sabi yan, brief outline, 2 lang. So, yung 11 chapters na united sila, pero yung pangalawa is divided na yung kaharian. So, 11 chapters yan, dinivide na isang united na kaharian, pero yung pangalawa, dinivide na siya. Okay, now, sabi niya, it demonstrates how the success of any king depends on the measure of the king's allegiance to God's law and truth. So, makikita mo dito, sa time ng 1 Kings, si King Solomon, dahil sa hinihingi niya yung wisdom, pinagpala siya ng Panginoon, the golden era, as in yung mga judgment na ginagawa niya, napakaganda, napaka-wise. And even yung mga proverbs na mga binuo niya, na lahat ng bansa sa buong mundo nagpupuntahan sa Jerusalem, sa Israel, para lang makinig kay King Solomon. Pero yun nga, makikita mo dito, after nung kasalanan niya, nawala na. Pero yung success na meron siya, dahil yun sa allegiance niya, yung pagkampi niya sa Panginoon, yung pagsunod niya sa salita ng Diyos, yung pakikinig niya sa Diyos mismo. Kumbaga si David, nag-advise naman siya kay King Solomon huwag kang tatalikod, huwag kang lalayo sa mga panuntunan, yung mga tinuro, yung mga salita, pangako ng Diyos sa atin. Huwag mong hayaan na mawala yon kasi nga yun yung magiging secret kung bakit ka magiging matagumpay
sa pagsunod mo sa Panginoon. Ibig sabihin lang, makita natin dito na si King Solomon, kung sumunod sana siya sa advice ng hari, ay ng tatay niya, ng si King David, nagtuloy-tuloy sana yun eh. However, after nung latter part na ng pagiging hari niya, dahil nga sa sobrang dami niyang asawa, 700 na asawa ba naman, tapos may 300 ka pang kabit. Yung mga gods or yung mga Diyos-Diyosa ng yung mga religion, of course, ng mga babae na yon, eh, nadala siya, na sumamba rin sa mga Diyos nila. Kaya nagalit ang Diyos, di ba? Kaya makikita mo dito, after ni King Solomon, and then yung anak niya si King Rehoboam, down to the last king, Zedekiah, lahat sila, makikita mo dito na habang nananatili sila na kumakapit sa Diyos, na nagtiwala sa Panginoon, pinagpapala sila ng Diyos. Pero the moment tumaligod sila, wala na. Diba? Unfaithfulness to God's covenant resulted in decline and captivity. Kaya sa First Kings, yung mga hari sa Israel, wala nga naging righteous dun eh. Talagang lahat, isa lang. Pero the rest talagang sasama talaga ng mga hari na to. Yung isa na righteous sa simula, nalaglag pa rin sa dulo. So kaya parang sa captivity na ginawa sa kanila, nahati na nga, tapos ang huli pang na-preserve na kaharian sa Israel, yung Judah lang. Diba? The rest ng mga, yung 10 tribes na nasa northern part, wala na eh. Talagang nakuha talaga sila ng mga Assyrians. And Solomon's glory is a type of Christ's future reign. Kaya nga, imagine yung time na si King Solomon, habang binabasa mo yung reigning ni King Solomon, yung glorious, yung glorious presentation ng yung kaharian niya, yung sarili niyang bahay, yung temple niya, ginawa niya para sa Panginoon, even yung organized na administration, sobrang maayos lahat. Kaya namamangha ang lahat eh sa pumupunta sa kanya, like yung Queen of Sheba, di ba? Pag sabi niya gano'n, naririnig ko lang yung kung gaano ka glorious tong kaharian mo, pero ngayon na-witness ko mismo at narinig pa kita mismo na talagang napaka-wise mo sa lahat ng mga hari. Kaya makita mo, sobrang ganda, and makipapicture out natin dito na sa millennial reigning ni Jesus, ang saya pag ganun yung hari natin, di ba? Na si Jesus na mismo yung hari, na wisest of, yung pinaka-author ng wisdom na, yung mismong hari natin mismo. And makita mo na possible pala na magkaroon ng klaseng kaharian kasi ang Diyos mismo ang nagtalaga. Anyway, next nito is itong Second Kings. Sa Second Kings, since na-divide nga kasi ang kaharian, di ba? Nagtuloy-tuloy yung division. And makikita mo rin dito na dahil sa kasalanan pa rin, of course, paulit-ulit kasi, yung pagsunod, makikita mo sa linya ng mga hari, ano yung pinaka-common nila? Lagi nilang, meron doon sinasabi na na dahil sinunod nila yung kasalanan ni King Jeroboam. Okay, anyway, just a brief background lang. Nung namatay si King Solomon, ang naging hari na si King Rehoboam, anak niya. However, itong si King Rehoboam, may mga advisors si King Solomon na buhay pa, na mga matatanda na, at meron din siya mga batang advisors. Sa mga advisors niya, mas nakinig siya dun sa mga mas bata, yung mga kabatch niya, kaysa sa advice ng mga matatanda. Ang advice ng mga advisors or counselors ni King Solomon, sige, sundin mo yung gusto ng mga tao, makinig ka sa kanila, ibaba mo yung tax, huwag mo silang pahirapan. However, yung mga batang mga advisor niya, ang sabi sa kanya, sige, kung pinahirapan sila ng tatay mo, mas napahirapan mo sila lalo. So kaya mas nagyabang siya, sinunod niya yung mga bata. Sabi ng buong Israel, yung 10 tribes, wala na tayong part sa Judah. Kaya magsarili na tayo. So na-divide sila. At itong si Jeroboam, ang nag-lead sa kanila. Kaya lang, si Jeroboam nag-lead sa kanila sa kasalanan din. Maintindihan mo rin naman kasi during that time, ang worship nagaganap lang sa Jerusalem. Sa templo lang. Since ang templo na sa Jerusalem at ang nag-reign doon si King Rehoboam, na King of Judah, sila lang ang pwede mag-worship. Sabi ni Jeroboam, paano tayo mag-worship? Ayaw na natin pumunta nga doon kay Rehoboam. So gumawa tayo ng sarili nating place of worship. At yun nga, doon na nag-cause na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at nagalit ang Diyos. And from there, yung palit ng mga hari, ang pattern lang, laging sinusunod yung kasalanan ni King Jeroboam. Kasi nga, dahil sa mga yung idol worship, yung paglalagay ng mga babies, pinapadaan as burnt offerings sa mga apoy, yung kay Asherah poles, and so on and so forth. So, iba't ibang mga kasalanan yung ginawa ni King Jeroboam, na yung ibang mga sumunod ng mga hari, mas pinalalapan nila yung mga kasalanan na yon. Anyway, sa Second Kings, the tale of the two kingdoms, yun nga, yung Israel at yung Judah.
Kasi nga, since nahati na nga, laging may sinasabi, ito yung king ng Israel, ito yung king ng Judah naman. Nag-reign si king na ganito ng Israel, at kasabay niya naman si king ng Judah na ganito. And dispersion and captivity of the nations because of sin. So although medyo nauna ang Israel na captive, pero sa bandang ending, na-captive naman ng Babylon ang mga Judah, mga taga-Judah. Kaya nawala na, nasira na talaga. And ang doctrine nga nito is yung willful sin has a mournful end. Diba? Kaya pag sinasadya mo yung kasalanan mo, walang magandang ending yan. Magsisisi ka lang din, malulungkot ka lang din talaga kapag sinasadya mo na yung pagkakasala. Okay? Ano sabi dyan, ito yung outline. So, yun nga, may divided kingdom, pero may surviving kingdom. Diba? Kasi nga, since yung divide na kingdom, yung 10 tribes na nasa Northern Kingdom, sila yung una naka-conquer nadala sila as captive. Pero may nakasurvive na Judah. However, nagkaroon din sila ng captivity dahil, up to the last king, naging wicked pa rin talaga. Ayun nga, important implications ito, it shows how unfaithfulness to God's law and covenant will lead to God's discipline. So kaya ang Diyos, didisiplinahin ka talaga kapag meron kang mga hindi pagsunod na ginagawa sa salita niya. And kaya nga makita mo, sa buong kings na to, yung bawat hari dyan, pag sumunod sila, pinagpapala sila. Pag hindi sila sumunod, sumaway sila, ito yung mga consequences agad. Magre-raise ang Diyos ng mas stronger na bansa, or mga nations, cities, or mga hari na greater sa kanila at tatalunin sila. Pero pag sumunod sila sa Panginoon, kahit gaano kalakas yung kalaban, nananalo sila. Diba? Kaya nga makita mo yung may mga kings kasi, may 4 na hari na nagkaroon ng reformation. Sila talagang bumalik sa Panginoon, nagsisi, inayos yung pamumuhay, at naging matagumpay yung reigning nila as kings. Ito, yung dalawang hati, yung kings of Israel, and then ito yung mga kings of Judah. So yung medyo darker highlight, yung mga good, pero yung walang highlight, yung white lang, ito yung mga bad kings. Pero yung mixture, okay sa simula, mabuti, pero yung ending, masama. Tumalikod pa rin sa Panginoon. So makita nyo dyan, lahat ng mga nasa kings of Israel, halos wicked lahat, no? Mixture of good and bad. At yung iba wala. So makita mo talaga, si Jehu lang, yung medyo matino. Nag-iisa lang. Siya lang yung nagsimula na sumunod sa Panginoon, pero the rest, sa ending din ng buhay ni Jehu, tumalikod pa rin siya sa Panginoon, kaya wala rin. So, sa buong Israel, wicked lahat. Kaya parang gano'n. Pero sa King of Judah naman, praise God, sa simula, medyo okay, pero yun nga, tumalikod pa rin. And the rest, wicked na talaga. Pero may 4, ayan, si Asa, si Jehoshaphat, si Hezekiah, at saka si Josiah. Tignan nyo, may paparealize ako sa lahat. Balik muna tayo kay Asa. Si Asa, at saka si Jehoshaphat, magkasunod. So, mag-ama yan eh. Tapos, punta ka kay Ahaz, tsaka kay Hezekiah, mag-ama rin yan. So, magkasunod din. Tapos, yung kay Amon, tsaka kay Josiah, ganun din. So, kasi linya nila yan eh. Kumbaga tuloy-tuloy lang yung pamilya nila. Si Asa, since niya sinunod yung kay Abijam na wicked, na ruling, mas sumunod siya sa Panginoon, pinagpala siya ng Diyos. And actually, sa time na sumusunod siya sa Panginoon, pinagpapala siya, binibless talaga siya ng Diyos. Diba? Pero yun nga, nakuha yun ni Jehoshaphat. Diba? Yung training ni Asa sa kanya, as na bata pa siya, nakuha ni Jehoshaphat yung leadership na yun. Kaya si Jehoshaphat, makita mo dito, righteous pa rin talaga siya. Although yun nga, may mga konting compromising lang kasi yun nga, sa time ni King Ahab, diba? Nakikipag-join first pa siya. Diba? Na parang sige, tutulungan kita kasi brother naman kita. Pero, yun nga, siya yung pinapreserve ng Panginoon. Pero, binagsak ng Panginoon yung judgment niya kay King Ahab. Pero, yung sumunod sa kanya, yun lang. However, si Jehoshaphat, hindi niya na-train si Joram para maging righteous. So, the rest yan, magka-follow yan. Si Joash, medyo sumunod nung onte, pero yun nga, pangit pa rin ang ending. Si Amaziah, ganun din. O, isa simula, ang ending, di rin. Pero, makikita mo yun, kay King Ahaz, kung masama sa King of Israel si Ahab, masama rin tong King Ahaz na to. Ahas talaga yan. Kasi talagang malala talaga yung ginawa niyan sa kaharian niya. Pero, makikita mo na, magtataka ka, si Hezekiah na anak niya, ang description kay King Hezekiah, siya lang yung hari sa Judah na dinescribe na kagaya ni King David. Diba? Imagine, no, sa lahat na naging hari ng Judah, si King Hezekiah lang yung na-compare kay David na kagaya ng puso na meron siya. So, kumbaga parang yung reigning ni King David as righteous man after God's own heart, yun nagaya ni King Hezekiah.
Kaya na-extend pa nga yung buhay ni King Hezekiah ng 15 years, di ba? And imagine, kasabay niya pa si Prophet Isaiah, di ba? Kaya ma-amaze ka nga dito sa buhay ni Hezekiah. Kasi talagang nag-follow siya sa Diyos. Sinunod niya, kaya lang yun nga, may kayabangan. Medyo nagyabang siya nung last part eh. Pero nagsisi pa rin naman siya sa Panginoon. Diba? Kasi pinagmalaki niya yung buong kaharian sa Babylon. And yun, nagpadala ang si Prophet Isaiah, sinabi niya, ba't pinakita mo lahat? Diba? Bakit? Dahil pinakita mo lahat yan makukuha. So kaya ng Babylon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, huwag ka mag-alala, hindi yan mangyayari sa generation mo, mangyayari yan sa next generation mo. Diba? Kaya mas malala. Kaya lang, at least naman, di nangyari sa time niya. Pero nangyari, yung malungkot, mangyayari siya sa mga next generation. However, yung anak niya, si Manasseh, ito yung pinaka-wicked. Si Manasseh, yung hari, na pinaka-wicked sa lahat. Talagang napakasama. Dahil ultimong templo, naglagay siya ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan, yung mga images. Kaya grabing lala talaga ng ginawa niya. However, si Manasseh naman, ang na-record din naman, na nagrepent at kinakabalik pa rin sa Panginoon. Makikita mo dito yung grace ni Lord. Sobrang sama ni Manasseh sa yung pinakamalaking part ng buhay niya. Ang sama niya talaga. Pero yung pinaka-latter part na nagsisi siya sa Panginoon, nabalik pa rin siya as king eh. Na-restore pa rin siya. Pero dahil nag-humble siya. Kaya makikita mo yung grace ni Lord. And dyan din na sabi ang Diyos hindi niya in-record, hindi niya kine-credit kung gaano ka naging mabuti sa buong lifetime mo, tapos yung last years ng buhay mo, naging masama ka, yung kabutihan mong yun, hindi niya i-credit yun. Ang makakredit sa'yo yung huli mong ginawa, kung gaano ka naging kasama. Pero, kung naging masama ka naman buong buhay mo, at yung mga last years ng buhay mo na konti na lang, naging mabuti ka, nakabalik ka sa Panginoon, hindi niya na rin kaya-credit yung napakarami mong ginawang kasama, kundi yung mabuti lang na last years ng buhay mo. Kaya ganun yung grace ng Panginoon. Makita mo yung mercy ng Diyos sa mga hari na to. Kada kings, marami tayong matututunan dyan habang binabasa natin sila. And of course, Ammon, masama na naman, pero yun, si Josiah, nagkaroon siya ng reformation din. At nabalik nga talaga, nakita niya kasi yung law, yung Moses. Sabi niya, napakadami pala nating sinuway. At from there, nagkaroon sila ng repentance. Pero yun nga, dahil nga nangako na ang Diyos kay King Hezekiah na makakaptive talaga silang lahat. Kasi pinakita niya yan. Pero yung next generation, yung mga next na mga naging hari na, puro Joas, Joachim, and then hanggang kay King Zedekiah, na nagrebelde na talaga sa Babylon. At yun, nakinangkar na silang lahat. So nagsara ang Second Kings, malungkot talaga kasi nga, nakanker na silang lahat. Nadala na sila sa mismong Babylon. Anyway, ito yung comparison ng dalawang book. First Kings, nagsimula siya, begins with King David, pero nag-end sa King of Babylon, kay Nebuchadnezzar. It opens naman with King Solomon's glory, pero nag-close, nagsara na sa kahihiyan ni Jehoiakim. And then, of course, nagsimula rin siya sa blessings of obedience, pero it ends with the curse of disobedience. It opens with the temple, with the building of the temple, pero nagsara sa burning ng temple. Di ba? Ang lungkot. Kung gaano ka-glorious yung first book, yung second book, sinunog naman yung templo. Traces the progress of apostasy, pero yun nga, it describes the consequences ng paglayo nila sa Diyos mismo, sa salita ng Panginoon. First Kings shows the kings failed to rule God's people. Diba? Kaya hindi talaga, kahit nakailang hari na, wicked pa rin. Nag-result pa rin sa loss. Natalo pa rin sila. Kasi hindi siya katulad ni Moses na Diyos talaga yung hari. Diba? And sabi rin, sa Second Kings, depicts the consequences of that failure. Diba? Ang dami naging consequences. Aside from captivity, ayun, nagpapatay yung mga bata, yung mga buntis, and yung pinakamalala dyan, yung sa last part na yun, kay King Zedekiah, yung kinakain niya nila yung sarili nilang anak. Di ba? Kaya nga may lamentation of Jeremiah eh. Kasi grabe, yung mga nanay sasabihin, anak ko yung kakainin natin ngayong araw, bukas yung anak mo Tapos kinabukasan, tinago na nanay niya, hindi, akin lang to, sa amin lang to. Kasi ganun naka-wicked, kaya talagang iyak ng iyak si Jeremiah. Kasi mismo mga tao na, mga anak na nila, kinakain na nila mismo. So ganun nakalala, kasi yun yung mga consequences ng sin nila. And of course, First Kings na-introduce si Prophet Elijah, pero dinoble naman yung anointing dahil nga kay Prophet Elijah sa Second Kings naman. It emphasizes the patience of the Lord, pero yun nga, na-confirm pa rin sa Second Kings, confirms the Lord's sure punishment of sin. Talagang meron pa rin punishment talaga na kapag nagkasala ang tao. Again, you will reap what you sow. Okay?
And then next, First Chronicles. Malapit na tayo, konti na lang. Yan. First Chronicles, it-attributed pa rin kay Ezra kasi si Ezra yung pinaka magaling magsulat din, scribe siya. And yun nga, si Ezra rin naman yung nagsulat ng pinakamahabang psalm, yung Psalms 119. Anyway, it's not just a repetition but a reminder for the returned exile about Davidic line and as God's chosen people. Diba kasi, yun talaga yun eh. Nirecord lahat kasi. Since si Ezra, bumalik sila sa Jerusalem, nirecord na lahat ng mga tao. So, sino ba yung mga pinanggalingan? Kaninong linya ba tong mga taong to? Kaya puro names sa first part ng Chronicles. Lahat yan pangalan. Sino yung mga taong to? Sino yung mga gumanap? Sino yung mga naging nag-aalaga ng templo? Sino yung mga taga-serve sa ganito? Sa outer court, sa inner court, sa most holy place, and so on and so forth. Lahat na-record, lahat doon. Sino yung mga unang dumating, yung mga huling dumating, and so on. And it emphasized the preparation of the temple and that God is faithful to His covenant. Yan, yung pinaka-message ng First Chronicles. Nangako ang Diyos, tapat siya na ganapin yung pinangako niya. Now, of course, outline lang. So, genealogies from Adam yan, to David. Yan, first 9 chapters. Mula kay Adan, na unang tao hanggang kay David. The rise and anointing of David. Yan. Parang all the brief background lang naman nun siya. And then David's reign, yung 13 to 29. And then ascension niya as ni Solomon kasi pinasa na. Pero yun nga, namatay si David sa last chapter. Pero alam nyo ba, may napansin ako dito, ilang beses ko na naman tinuturo to. Ang mapapansin mo sa First Chronicles, hindi na na-record yung kasalanan ni David sa 2 Samuel. Ulit sa 2 Samuel, nandun yung kasalanan ni David kay Bathsheba. Although ang 1 Chronicles is laging tungkol kay David, pero hindi na inulit sa 1 Chronicles yung naging kasalanan ni David. Alam niyo kung bakit? Because when God forgives, He forgets the sins. Okay? Pinapatawad tayo ng Diyos, inaalis na rin yun, hindi na para ulitin yun. Kaya kung makikita mo dito, although nagkasala si David, pero sa 1 Chronicles, hindi na inulit yun, hindi na sinama yun sa record. Kasi makikita mo dito, napatawad na siya ng Diyos. Kasi same din naman sa 2 Chronicles, ganoon din. Yung kasalanan ni King Solomon, hindi na dinetailed pa sa 2 Chronicles. Anyway, mamaya, natin. Important implication of 1 Chronicles, it emphasizes the role of the law, the priesthood, and the temple. So kaya makita mo dyan yung detailed record ng mga priests, detailed record ng mga mga gaganap sa templo mismo. Tsaka yung preparation ni David, na detail din kasi dyan. Ilan yung kahoy na gagamitin, saan kukunin yung mga puno, yung mga kahoy, saan ba ang gagaling, sino yung mga i-contact ng mga tao na pupuntahan ni King Solomon para lapitan, para humingi ng tulong, sino yung mga sa stone, sino yung mga magka-carve ng stone, sino yung mga gagawa sa lahat. Detail that, ano yung mga instrumentong gagamitin, tuwing kailan mag-sacrifice, tuwing kailan kakanta, kailan sasayaw sa Panginoon, and so on and so forth. And of course, yung apostasy nandyan din. Apostasy, idolatry, intermarriage with Gentiles, and lack of unity were the reasons for their recent ruin. And so kaya parang makita mo rin yung sa First Chronicles na record sa lahat na yung ayaw talaga ng Diyos na intermarriage with the Gentiles. Kasi nga, since yung mga gods ng mga ibang bansa ay dadala talaga sila sa mga, kumbaga, ang daling mag-compromise sa ng Israel. Kasi nga, since yun yung naging cultural background nila, from the time pa na nasa Egypt silang lahat. Kaya, ayaw ng Diyos na makipag-intermarry sila. Kasi talaga sila. Mako-compromise at mako-compromise talaga. Ganon din sa atin. Ang lesson sa ating lahat, meron kasi tayong fleshly nature. Meron tayong sinful nature sa flesh. And every time na makikipag-compromise tayo sa kasalanan or sa makikipaglaro tayo sa apoy, every time na mako-compromise tayo, masisira talaga yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Also, David as a type of Christ, kung paanong si Jesus din mismo ay naging yung lineage ng kingship ni Jesus, kay David, papunta kay Jesus. And since nangako pa rin ng Panginoon nga na David ang gagamitin, yung linya niya ang gagamitin ng mga hari na mag-rule forever or mag-reign forever. And yun yung kingdom na ni Jesus. 2 Chronicles naman, and attributed to Ezra, pero this time, kung ang 1st and 2nd Kings, mas na-record yung mga kings of Israel, sa 2 Chronicles, yung mga Judah na lang, mga kings of Judah na lang. And it highlights the house of David. Yan. Kasi nga, na-record talaga kung paanong
kung gaano naging yung mas detailed actually. Like for example, sa First Kings, yung kay King Rehoboam, medyo konti lang yung detailed eh. Pag binasa mo sa Second Chronicles, may mga detailed na hindi nakasama dun sa sa First Kings na makikita mo naman sa Second Chronicles kay King Rehoboam na naging maayos din naman siya. Naging mabuti rin siya. Sumunod din siya sa Panginoon. And may mga other records na hindi na na-record sa Second Kings na na-record na maganda in detail dito sa Second Chronicles like kay King Jehoshaphat. Makikita mo rin yung mga iba't ibang hari na yung kung paano naging detailed yung reformation na ginawa nila para mabalik sila sa Panginoon. Also, and the continuity of the Messianic line. Kasi nga, since tribe of Judah nga, pinangako yung covenant na magtutuloy-tuloy yung kaharian ni David. Yan. At yung brief outline sa umpisa, 9 chapters once again kay King Solomon. Again, hindi na rin record nga. Again, hindi na nasabi yung kasalanan ni King Solomon dyan. Kasi hindi na. And God forgives, He forgets the sins. Okay, anyway, the Kings of Judah, in 10 to 21, 10 to 36 pala, sorry. So, and sa chapter 36, ito yung decree ni Cyrus na nakaprophesy na siya. Imagine, ang galing nung prophecy ng Panginoon, talagang detailed. Cyrus yung pangalan niya, King of Persia. Diba? That time, nag-reign pa, Babylon pa. Diba? Kaya parang nag-aantay ang Israel ng isang hari na from Persia, na ang pangalan ay Cyrus para makabalik sila sa Israel. Important implications ng Second Chronicles, it is not a record of political history of Israel, but of the spiritual and religious element of its history. So kaya, mas dinitel kasi dito sa Second Chronicles mismo. Ano ba talaga yung importance ng pagsunod sa Panginoon, yung mga acts of worship na ginagawa nila, and also it focuses on altar rather than on the throne. Di ba? Sa Second Chronicles din natin makikita yung mga worship talaga, yung mga pag-alay talaga ng sacrifices sa Panginoon. Even yung mga fasting and prayings na ginagawa nila na nagkakos ng breakthrough para magkaroon, like kay King Jehoshaphat, dyan na rin na-record dyan, na dahil sa pag-fasting and praying nila, pinagtagumpay sila ng Panginoon sa mga battles nila. And napakaraming records about worship din dito sa pagsamba sa Panginoon. And sa altar din, yung reason din kung bakit nagkaroon ng downfall about mga hari dahil sa despise nila or pagkakaroon ng karumihan sa temple mismo or sa altar ng Diyos mismo. And also revival, reformation nandun niya, and reforms through some devoted kings, so 4 na kings ng Judah na sila yung ginamit ng Panginoon para mabalik sa original state yung Israel. Kaya lang, after nila, naging wicked na naman. Kaya nagsara ang Second Chronicles na talo pa rin sila. O baga nasunog pa rin ang temple, na-destroy pa rin talaga ang Israel. Next is Ezra. So lumipas ang napakaraming taon. Na-conquer sila sa Babylon. Ang Babylon naman, nahati, nagkaroon ng Medo-Persia, and then this Persia. Tapos time ni Ezra, umuwi siya. Although ang nauna talaga dyan, kasi nga ang una, yung construction lang nung, foundation lang eh. Kaya lang, nung foundation na yung nabuo, di na natuloy. Kasi nagbuo na yung mga tao ng kanya-kanya nilang mga bahay. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga prophet. Si Prophet Haggai, si Karaya. Pinadala niya yung mga yon para sabihin sa mga Israelites, encourage sila, uy, i-restore nyo, ibalik nyo yung templo. Unahin nyo yung templo muna ng Diyos bago yung mga kanya-kanyang bahay nyo. At natuloy nga, pag uwi ni Ezra, binuo nila yung construction. Tinuloy nila, from foundation, tinuloy nila yung temple talaga mismo at na-restore yung spirituality ng mga tao. Ayan nga, sabi yan, the book is all about the reconstruction of the temple and restoration of people spiritually, morally, and socially. And the doctrine niyan is God fulfills His promises and is the great restorer. Amen? Diba? Nag-restore talaga ang Diyos. Diba? Kumbaga sa kabila ng lahat ng mga naging kasalanan nila, downfall nila, and so on, yung captivity, i-restore pa rin ng Diyos ang kanilang mga buhay kasi nga, nag-repent sila. At, syempre, fulfillment yun ng promise ng Panginoon. And actually, itong fulfillment ng restoration nila, pinangako na yan ng Diyos sa Deuteronomy, sa Exodus, sa Leviticus, sa Numbers, na kapag sila ay, sa Leviticus, ganoon din, na kapag sila ay sumunod, ganito yung pagpapala ng Diyos, pag sumuway naman sila, papadala ang Diyos na mga bansa, na ikakaptive sila, dadalhin sila sa malalayong lugar, pero pag nag-repent sila, ibabalik sila kahit gaano sila kalayo, ibabalik pa rin sila sa promised land. So, kaya lang, meron talagang restoration na ginagawa ang Panginoon kapag bumabalik tayo sa Kanya. Ang outline lang, dalawa, restoration tsaka reformation. So, yung 6 chapters niya is yung first return sa Jerusalem under ni Zerubbabel. However, natigil nga yun, pero yun nga, ang reformation, yung pagbalik ni Ezra, yan, nagpabalik yung, ibig sabihin, nag-continue, nagpatuloy yung pag-restore or pag-build
ng temple ng Israel. Kasi nga, nakita mo dito, kapag wala talagang temple ang isang bansa, walang worship. Diba? Kaya, for example, sa Russia, wala silang temple, wala ring worship, walang religion. Diba? And, pero dito sa Israel, since ang pinakamahalagang center ng worship nila is yung temple So, kaya kailangan ma-restore mo na yung temple para mabalik yung pagsamba nila sa Panginoon. And sabi niya, important implications ng Ezra is the importance of the temple and worship and to the life of the nation as God's people. So, mabalik kasing worship talaga. Mabalik yung pagsamba nila sa Panginoon. Kasi nga, since ang tagal na wala nung yung pagpupurit pagsamba nila, altar sacrifice, yung burnt offerings, grain offerings, na natenga ng matagal yung bansa nila, yung buong Israel sa pagpaalay sa Panginoon ng pagsamba. And from there, nung na-restore sila, nabalik sila sa Jerusalem, nung nabuo ulit yung temple, nakapag-worship na ulit sila sa Panginoon. And nakita mo, yun nga lang, yung glory ng temple ni King Solomon, hindi na siya katulad ng time ni Ezra. Yeah, pero may promise ng Panginoon through the prophet Zechariah, na yung prophet Haggai, na yung glory of the first temple, yung glory ng first temple, yung in comparison sa glory na meron yung first temple ni King Solomon, yung second temple na mag-aaray, yung glory ng latter temple na to ay mas greater pa dun sa first. Kaya parang makikita mo naman yon yung fulfillment sa New Testament na. Kasi sa New Testament, si Jesus na talaga yung tinatawag na glory doon, na mag-shine sa ating lahat. At magkakaroon ng deliverance, salvation, and so on and so forth. Anyway, next. Sabi ron, God is faithful to keep the Davidic covenant. So, yun, makita pa rin natin yung faithfulness ng Panginoon sa time ni David. And yun nga, ang makita mo rin sa Ezra is that si Ezra, yung focus niya is talagang mabalik sa spirituality yung lahat ng mga Israelita. Kasi ang tagal na And actually, pag bibilangin mo nga, pag bumalik ka sa Leviticus, sa Deuteronomy, may command ang Panginoon na for every 6 years, yung 7th year, ipahinga niyo yung lupa. Ibig sabihin, magkaroon ng rest. Kasi pag hindi kayo nagpahinga ng lupa, ang mangyayari, hindi mare-replenish yung resources pa ng lupa. At pag nagtanim kayo, hindi siya napahinga, ibig sabihin, mahihirapan kayong mag-ani sa next year, so pang 8th year. Ibig sabihin, kaya, ang sabi ng Panginoon, for every 6 years, sige, magtanim kayo, mag-ani kayo, go ahead. Pero for the 7th year, ipahinga nyo, magkaroon ng rest. Otherwise, mapapagod yung buong lupa. At mapapagod yung blessings nyo, hindi magtutuloy-tuloy. In context, sa buong Israel, from the time na pumasok sina Joshua sa Promised Land, hindi talaga nasunod yung for every 6 years, magpapahinga yung lupa, magkakaroon sila ng Sabbath rest, magkakaroon sila ng rest sa buong lupain. Hindi nila nasunod yung mga laws when it comes sa Leviticus, yung mga Levitical na mga laws na binigay ng Panginoon kay Moses. Hindi talaga nila nasunod yung mga feasts. Hindi nila nasusunod for every generation. And ano makita mo? Dahil sa nangyaring yon, sige, hindi nyo pinahinga ng every 6 years, dapat merong isang taon na pahinga. Sige, magpapahinga yung buong bansa nyo ng isang tuloy-tuloy. Isang sunod-sunod na taon. Ano nangyari? Yun, nakaptive sila. Yung nakaptive sila, yung tagal ng captivity nila, yun yung tagal nung hindi nila binigay na tithes. Ay, ibig sabihin na for every 7th year, yung 1 year na lagi nilang hindi nila pinapahinga yung Israel, yun yung naging total ng captivity nila. Kaya makikita mo, ang Diyos, marunong pa rin talaga siya. Babawiin niya pa rin yung mga sinabi niya sa commandment niya, na kapag di yung sunod to, may consequence yan. Dahil nga, ang Diyos, pag nagbigay siya ng commands, pag sunod mo, pagpapalain ka niya. Pero pag di ka sumunod, papaluin ka niya. At yung consequence ng palo, mararanasan mo talaga. Pero praise God, kasi may mercy and grace si Lord, papatawarin niya pa rin talaga tayo. Although napapatawad tayo, pero yung consequence ng sin, hinaharap natin talaga. Pero once again, praise God, faithful ang Diyos natin sa covenant or sa promise niya sa ating buhay. And makita mo yan sa time ni Ezra, kasi na-restore pa rin talaga sila. Okay? Next, si Nehemiah naman. So, of course, whether si Nehemiah or si Ezra nagsulat nito, ang mahalaga dito, yung nabuo, yung walls. May templo ka nga, wala ka namang walls. Diba? Kaya, yung nag-rebuild yung walls, dun naging sure, yung work ng Panginoon sa kanila, supernatural yan. Kasi, for 52 days, nabuo nila yung buong walls ng Jerusalem. Ang bilis nun, sobrang bilis nung ganun. Sabi niya, the work was finished after 52 days, which was not done 94 years since the first return under Zerubbabel. Umuwi si Zerubbabel, pundasyon lang yung templo yung nabuo niya. Pero after 94 years pa, saka na-build yung
walls ng Jerusalem. And makita mo na si Nehemiah, actually ang book of Nehemiah is the book for leadership. Talagang napakadami mong leadership lesson na matututunan dyan. Kasi napakagaling ni Nehemiah to lead. Imagine na, cupbearer yan ha. Cupbearer ni King Artaxerxes yan eh. Pero siya pa yung nag-lead talaga ng restoration. And saka, ang nakakatawa kay Nehemiah, lagi siya nagpe-pray. Every time na bago siya makipag-usap sa mga tao, and even while speaking to people, lagi siya nagpe-pray. Diba? Makita mo sa first part pa lang yan eh. Habang nakikipag-usap siya sa hari, nagpe-pray na siya na bigyan siya ng pabor ng Diyos. And pinaboran talaga siya. But nakita siyang malungkot ni King Artaxerxes, ba't malungkot ka? Ano nangyari? Paano naman ako di malulungkot? Nasa ruin yung aking bansa, and so on and so forth. And kaya umingi siya ng pabor, at nabigyan siya ng pabor ng hari, pinabalik siya. At sa pagbalik niya, nabuo yung although may mga challenges sa pagbuo ng walls, pero napagtagumpayan niya lahat yun kasi yung wisdom na binigay din sa kanya ng Panginoon to govern yung mga tao na gumagawa nito. And by obedient faith, and we can overcome overwhelming persecution. So, ang daming pang-alipusta, sabi nga, matapakan lang ng ng fax yung pader nyo, wasak na kaagad dyan. Pero hindi niya pinansin yun, inignore niya lahat ng yun at sumunod siya sa pinapagawa ng Panginoon. And by consistent obedience to God, naging pagpapala at naging maayos yung yung buong walls, di ba? And sabi nga dyan, and dalawang part lang din, rebuilding of the walls in 7 chapters, and restoration of the people. Si Nehemiah nga lang, medyo sa leadership niya, talagang matindi ang ang leadership niya kasi nananabunot yan, di ba? And si Nehemiah, siya yung leader na galit niya yan kasi nakita niya nakipag-intermarry pa yung mga Israelita. Sabi niya, kaya nga tayo na-captive, kaya nga tayo nagkaroon ng mga consequences sa kasalanan dahil si King Solomon. Binanggit niya pa. So dami ng babae na na naging asawa niya. Na damay din yung pananampalataya, yung pagsamba niya sa mga Diyos-Diyos na yun. Tapos ngayon, uulitin niyo pa ulit. Parang pag habang binabasa mo siya, lalo pag binabasa mo ang Nehemiah sa mas mababaw na version, parang maririnig mo yung boses ni Nehemiah na galit. Na inis na inis. And even, nananabunot talaga. Tsaka yung mga sinasaraduhan niya ng gate, yung mga merchants na nagbebenta, Sabbath day na nga, sinabi na nga walang papasok ng Jerusalem ng Sabbath day, magpahinga nga lahat. Ang dami pa rin mga merchants sa labas. Pinagalitan niya lahat yun. Ibig sabihin kasi, gusto talaga ni Nehemiah, strict discipline, na talagang ayusin na natin this time. Ang dami ng taon na nasayang na pabayaan ang templo, napabayaan ang pagsamba sa Diyos, ang paglilingkod sa Panginoon. This time, ayusin na natin. Kaya makita mo, yung leadership na meron si Nehemiah, very strict man, pero talagang may holiness talaga siya. Godliness, righteousness talaga yung pinapakita niya sa mga tao sa Israel. And of course, important implication, Nehemiah portrays Christ who is willing to leave his high position in order to bring about his work of restoration. Di ba? Ganoon din si Nehemiah. Imagine, lagi yung cupbearer ka nung hari Pero iniwan niya yung position na yun para lang i-lead yung mga Israelita. Ganoon din si Jesus, di ba? From the throne, tinawag siya ni Daniel na Ancient of Days. Pero bumaba siya sa lupa para maging tao in order for us na ma-restore yung relationship natin sa Diyos Ama. And then Ezra was more involved in spiritual, religious restoration, while Nehemiah serves in political capacity as governor in the rebuilding of walls. Though wala na sila kasing hari that time, hindi na pwede magkaroon ng kings kasi under sila ng ruling ng Persia. Pero yun, naging governor si Nehemiah just to lead yung rebuilding ng walls para talagang mabalik sila. Lastly, Esther, last na po. Yan. Esther, possibly, dalawa pa rin si Ezra si Nehemiah. Pero as the book is all about God's providential care of His people in their trials and persecution. It focuses on the preservation of the Jews. And God is the preserver and protector of His people. Though hindi nabanggit yung pangalan ng Diyos, yung God, yung Lord, yung prayer, hindi nabanggit. Fasting meron, pero yung prayer wala. Hindi nabanggit yun. Pero common, nakita mo naman yung paggalaw ng Panginoon sa buong book. Yan. Dalawa lang din, 3 chapters tungkol sa danger ng Diyos kasi nga, merong isang Haman, si Haman pala, si Haman na from the tribe of Agagites, okay? And si King Agag, siya pa yung hari na in-spare ni King Saul sa 1 Samuel pa. At dahil in-spare niya yung buhay ni King Agag na yon, nagkaroon ng mga Agagites na naging kalaban pa. Imagine, no? Way back pa na 1 Samuel, sa Esther, naging kalaban nila si Haman na galing kay King Agag. At itong Haman na to, nag-cause
ng destruction ng mga Hudyo sa province ng Persia. Pero praise God kasi meron tumayong Mordecai at saka Esther para magkaroon ng preservation, protection ang mga Hudyo. Yan. Kaya nagkaroon ng deliverance ng mga Hudyo. Actually, sa Esther mo rin matututunan na hindi sa lahat ng laban dapat lumaban ka ng pisikalan agad. Ang mga laban, dapat i-prepare mo muna spiritually. Ma-apply mo sa Esther ang Ephesians chapter 6 that we are not fighting against flesh and blood, di ba? Makita mo dito na dapat magkaroon ka talaga ng spiritual discipline. Kasi dyan talaga yun, nagkaroon ng 3 days prayer and fasting, ginawa nila. And kung meron ka mga dinidil na mga katulad ni Haman na talagang ang gusto is to kill, to steal, and to destroy, ang pinaka-the best na solution doon para malabanan natin sila is to pray and fast. Kaya makita mo sa book ng Esther, yung spiritual discipline, napakahalaga niyan sa Christian life. Makita mo rin sa book of Esther, yung Matthew chapter 6. Sa Matthew chapter 6, mayroon doon part na 3 basic discipline ng mga Christians. Si Jesus, nagturo siya sa Matthew chapter 6 na first part, giving. When you give in secret. Di ba? Huwag malaman ng kanang kamay mo yung ginawa ng kaliwang kamay mo. Ibig sabihin, God is the rewarder. If you give secretly, God will reward you publicly or will reward you openly. Tapos, pangalawang discipline doon, yung prayer. Huwag ka mag-pray na kagaya ng mga hypocrites na sa plaza pa, in public, but pray in secret. Go to your room, close the door, and pray in secret. The Lord who sees you in secret will reward you openly. Tapos yung bandang verse 16, 17, 18, ang tinuro naman ni Jesus tungkol sa fasting. So, sabi ni Jesus, huwag nag-fasting ka, huwag ka mag-fasting na yung mukha kang gloomy, parang di ka naligo, tapos nakasaklot ka pa, may ashes ka pa sa ulo. Kundi, pag nag-fasting ka, fast in secret, maligo ka, mag-ayos ka, ipakita mo na normal ka sa pananamit mo, sa panlabas mo, para hindi nalalaman ng mga tao nagka-fasting ka. When you fast in secret, God will reward you openly. Makita nyo dito, yung giving, yung praying, tsaka yung fasting, basic Christian discipline yon. And sa Esther, makita mo yung power ng fasting. Kasi talagang yung power ng fasting and praying. Kasi dahil sa ginawa nila, at imagine, si Esther, naging giver pa siya. Di ba? Imagine, kalaban niya na si Haman, binigyan niya pa ng dinner. Di ba? Makita mo, yung power ng tatlong discipline na yon, giving, praying, and fasting, dapat talaga ma-apply yan sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya pag binabasa mo ang Esther, ganun pala ka-powerful talaga yung fasting, yung praying. Kasi ganun pala kahalaga talaga na meron tayo lahat nun. In order for us to be delivered. And makikita mo rin yung strategy na ginawa ni Esther na hindi siya lumaban ng talagang dahil may authority na siya as queen. Talagang ang mas kinuha niyang authority yung authority ng hari. Diba? Tayo rin, di ba? Parang tayo kasi ngayon, ang representation ng body of Christ is the bride of Christ. So we are, parang tayo si Esther as the church, at si King Ahasuerus, yung King of Persia, si Jesus as our bridegroom, as siya yung mismong king natin. And yung authority na meron siya, binigay niya yun sa atin. And we can use that authority also. So that malabanan natin, mapagtagumpayan natin yung mga battles natin, especially when our enemy wants to kill us, to steal us, and to destroy everything sa buhay natin. Ang pinaka-the best pa rin na weapon na meron tayo is praying and fasting. And of course, yung giving that. Next is important implication ng Esther. Esther portrays Christ who was willing to put herself in the place of death for her people's salvation. Kasi sabi niya, if I perish, I perish. Diba? Kasi bawal siya humarap sa hari basta-basta eh. Pero yung confidence and boldness na meron siya, talagang kaya niyang harapin. Kahit mamatay ako, okay lang. Ang mahalaga, magkaroon ng kaligtasan ang mga Israelita. And same with Jesus, diba? Binigay niya yung buhay niya willingly so that for us to be forgiven, to be restored, magkaroon tayong reconciliation sa ating relasyon sa ating Diyos. Of course, preservation of the Jews through which the Messiah will come. Diba? Kaya hindi pwedeng pabayaan lang na Diyos na destroy yung mga Hudyo sa province ng Asia, ng Persia. Kailangan talaga na i-preserve sila ng Panginoon. And the name of God was not even mentioned, but God's protection was clearly seen in the account. Diyan nga, di ba? Kumbaga, talaga naman kitang-kita na talagang nag-work ang Diyos throughout the whole book. Kung paanong di man nabanggit yung pangalan niya ng Diyos, paanong di nabanggit yung pagsamba, pananalangin, pero kitang-kita mo yung paggalaw ng Diyos sa buong book, di ba? And yung promise ng Panginoon na i-destroy niya ang buong Amalekites, naganap talaga sa Book of Esther. Bakit?
Kasi si King Agag, siya na yung last tribe. Siya na yung ano, siya na yung, kumbaga sa time ni Queen Esther, si Haman, siya na yung may siya na yung last batch ng mga Amalekites. Pero imagine ang Amalekites, sila pa yung kalaban ng mga Israelita way back pa sa Exodus. Di ba? Way back Exodus, kaya lang, di pa natalo lahat. Then, yun nga, pinapa-destroy ni Lord kay King Saul, yung mga Amalekites. Pero na-serve niya naman yung buhay ng hari. May natarata pa rin pamilya na nakarating pa hanggang sa time ni Esther. At sa time ni Esther, itong buong Amalekites na to, sa pangunguna ni Haman, napatay niya si Haman. At during the time ng preservation, yung paglaban nila or pag-defend nila sa mga sarili nila, pinatay din ni Queen Esther yung lahat ng mga anak ni Haman at lahat ng kamag-anak nila at namatay lahat. Kaya during the time ni Esther, yung fulfillment na ang lahat ng Amalekites ay ma-destroy na, nangyari na siya. Okay? So, that's it for historical books. I hope and pray na meron tayong natutunan lahat. May natutunan po ba? Amen. Praise God. So, maraming salamat po. So, next time naman, ano ba tayo? Ano tayo? Poetical books na po tayo. So, magkita-kita po tayo sa next book. I don't know kung ako ba, Pastor Dan, or alam ko si Pastor Dan sa Prophets, pero I hope and pray na may mga natutunan po tayong lahat sa ating mga pinag-aralan. Actually, this is just, overview lang naman po ito. Since pa lang tayo, certificate pa lang, studies tayo. Pero may mas detailed pa po yan, siguro next time po. Okay, so God bless you all po. Pwede po tayo mag-pray. Can somebody pray? Sino ba pwede mag-pray? Somebody pray po. Si Ate Ann. Ate Ann, are you there? Ann? Sister Ann? Sige po, pray po tayo. Maraming salamat po. Salamat po noon na Lord, sa pag-aaral namin, Panginoon, para sa pag-aaral sa amin. And Father God, thank you for the life of Pastor na kami inuruan, Panginoon, sa buong ito. Lord, sa bawat isa sa amin, Lord God, kaya ang mga Lord God, sa bawat linggon na natututo kami, Panginoon, Lord, hindi ito nagiging kayabangan